Today ay gagawa tayo ng 3D art dito sa sahig na gamit lamang itong buhok. Ipis ang napili kong iguhit. Wala talaga sa plano ko na ipis ang aking iguhit kasi marami pa akong nakaline up na dapat tapusin. Pero nagkataon na maraming natuwa dun sa unang post ko. Yung nilakaran ng ipis yung ginawa ko at nasira ito. Hindi ko akalain na magbabiral yon. Kaya ngayon naisip ko, bakit hindi ko na lang siya gawin na subject ko, ang ipis? Oo, madalas nating tinataboy, pinapatay, pero kung tutuusin, isa siya sa pinaka nakakaibang hayop dito sa mundo. Kaya niyang mabuhay kahit sa pinakamadilim, pinakamainit, at pinakamagulong lugar. Kahit ilang beses mo nga itaboy, bumabalik pa rin eh. Parang sinasabi niya na hindi mo ako basta-basta mapapalis dito. Bahay mo lang ito, pero parte din ako ng mundong ito. Habang ginagawa ko ito, naisip ko, baka kaya napadpad ang ipis ngayon ay dahil may gusto itong ipaalala sa akin, sa atin, na sa buhay, minsan tayo yung parang ipis, hindi laging gusto ng mga tao. Pero kahit ilang beses tayong madapa o itaboy at hindi tayo magustuhan ng iba, patuloy pa rin tayong kumikilos, patuloy ring lumalaban. At sa bawat hibla ng buhok na inialay ko sa sahig, parang bawat isang bahagi ng isang kwento, kwento na kakayahang bumangon kahit gaano kaliit o kadumi ang tingin sa atin ng iba. Ngayon, habang tinitingnan ko ang nabuo kong ipis, hindi ko na siya nakikitang nakakilabot o nakakadiri. Nakakita ko siya bilang isang simbolo na nagpupursige ng katatagan ng buhay na ayaw sumuko. Kaya siguro naaksidente ang ipis na napili ko ngayong araw. Minsan, yung mga bagay na inaayawan natin, sila pa yung pinakamalalim na mensahe para sa atin. Kaya bago ka madiri sa ipis, isipin mo muna, baka pareho lang kayo ng pinagdadaanan. Ako si Anthony Banzuela, mas kilalang Boy Buhok. Isang artist na gumagamit ng buhok bilang isang pangunahing medium. Sa bawat hibla, sinusubukan kong ipinta, hindi lang ang anyo, kundi ang kwento ng tibay, ng pag-asa, at ng buhay na patuloy na lumalaban.